Isang kaawa-awa at gutom na batang babae ang sumusubok na maghanap ng kanyang makakain. At noong gabi ng bagong taon ay nakakita siya ng isang kakaibang bagay na talaga namang magpapabago sa kanyang buhay magpakilanman. Ang kanyang larawan kasi ay nasa nawawalang pitaka ng isang milyonaryong lalaki. Sa isang malamig at tahimik na gabi, bago sumapit ang panibagong taon, ang batang si Talia na nasa 12 taong gulang pa lamang ay naglalakad sa isang masikip at madilim na kalsada sa syudad. Ang kanyang sirasirang mga damit ay tila ba hindi na halos sapat para protektahan siya sa makapaminsalang lamig ng panahon. Samantala, ang kanyang magulo at nagkukumpul-kumpul na ng mga buhok dahil sa dumi ay isang refleksyon ng kanyang buhay sa kalsada. Kumakalam na nga ang sikmura ng kawawang batang babae dahil sa gutom. Matagal-tagal na kasi na panahon simula noong nagkaroon siya ng maayos na hapunan o maging tanghalian at almusal. Ang bawat mga paghakbang niya ay mabagal lamang dahil pagod na siya. Pero meron pa rin naman siyang natitirang pag-asa sa kanyang maliliit na mga mata na baka ay magawa niya pa ng solusyon ang kanyang sitwasyon. Habang naglalakad siya sa mga kalsada, nadadaanan ni Talia ang mga bahay na punong-puno ng palamuti at disenyo, na kung saan ay lahat ng mga tao na naroroon ay nagtatawanan at sineselebrate ng masaya ang kanilang okasyon. Kitang-kita ni Talia kung gaano kasasaya ang mga pamilyang kanyang nakikita, na kung saan ay punong-puno ng masasayang kwentuhan at pag-uusap ang bawat mga tahanan. Naririnig din ni Talia ang masasayang boses ng mga kabataan at hindi niya maiwasang isipin, paano kaya kung mapunta rin siya sa ganong sitwasyon at makasama sila na magsaya sa tuwing dumarating ang ganitong mga okasyon. Talaga namang damang-dama nila ang pagsalubong ng panibagong taon. Nagpapalitan sila ng mga regalo at punong-puno ng masasarap na pagkain ang kanilang mga lamesa. Sa pamamagitan ng imahinasyon ng batang si Talia ay nagsisilbi itong panandaliang pantakas sa realidad, na kung saan ay nasa kalunos-lunos siyang sitwasyon at walang malalapitan. Maya-maya pa ay hinuhukay na ng batang si Talia ang mga basurahan sa pag-aasang makakakita siya dito ng tira-tirang mga pagkain para kahit papaano ay mabawasan naman ang gutom na kanyang nararamdaman. Pero lahat lang ng nakikita niya ay mga bulok ng mga pagkain o di naman kaya mga prutas. Wala ni isa sa mga ito ang sapat na pwedeng kainin para sa kumukulo niyang sikmura. Sa patuloy niya pang paglalakad sa bayan, nakakita si Talia ng isang Christmas tree na napapalamutian ng kumikinang na mga ilaw. Sa saglit nga na pagkakataon ay napatigil siya dahil sa kung gaano kaganda ang bagay na kanyang nakita. At sa mga pagkakataon na ito ay nalilimutan niyang muli ang pait ng kanyang buhay. Ngunit, katulad noong una ay mabilis na babalik sa kanya ang realidad nang makakita siya ng ilang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang na kumukuha ng larawan at ine-enjoy ang masayang pagkakataon na ito. Mababaka sa mukha ng mga magulang at anak nila ang excitement sa pagsalubong ng bagong taon. Isa lang naman ang nais ng batang si Talia. Yun ay magkaroon ng pamilya na kung saan ay makakasama niya ito na magsaya sa ganitong mga okasyon. Lalo lamang lumalim ang lungkot na kanyang nararamdaman. Habang naglalakad pa ang batang babae, ay napahinto naman siya sa isang restaurant at establishmento na hanggang ngayon ay bukas pa, na kung saan ay nakakita naman siya dito ng punong-puno ng mga tao na sabay-sabay nagtatawanan habang mayroong masasarap na mga pagkaing nakahangin sa kanilang harapan. Pag tumanda kaya ako, mararanasan ko rin yung sayang nararanasan nila. Wika ng batang si Talia sa kanyang isipan habang pinapanood ang mga magbabarkada at magkakaibigan na masayang nagtatawanan. At habang tila ba lumalalim ang pag-iisip at pagpapangarap ni Talia sa buhay, ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa hindi niya na napagtatanto ay nakarating na pala siya sa parte ng bayan kung saan naninirahan ang mayayamang mga tao. Maraming mga mansyon ang nakatayo dito na talaga namang nagliliwanag at kamamanghaan ng kahit na sino. Ang disenyo kasi ng mga bahay dito at ang kumukuti-kutitap ng mga dekorasyon ay isang bagay na minsan ay hindi pa nakita ng batang si Talia sa maiksi niyang buhay. Napupuno naman ang katahimikan ng lugar na ito.
dahil halos magmamadaling araw na nga at malapit na ang sama-samang pagsalubong ng bagong taon. Nababalot man ang katahimikan ng lugar, ngunit ang amoy naman ng masasarap na pagkain ay tila ba sumasayaw sa hangin. At mula sa malayo ay naririnig ni Talia ang masasayang musika na pinapatugtog ng ilang mga bahay, maging ang tahimik na pag-uusap ng ilang mga matatanda mula sa malayo. At sa mga pagkakataon na ito ay biglang may naisip na idea ang batang si Talia. Sa harap ng mamahaling mansyon ay nilapitan niya ang mga basurahan. Naniniwala siya na maaaring sa ganito kayamang lugar ay makakita siya ng pagkain sa basurahan na talaga namang masarap. Siguro, yung basura sa kanila, kayamanan na para sa akin. Wika ni Talia sa kanyang isipan. Determinado siya habang hinuhukay ang mga basurang nasa harapan niya. At sobrang sorpresa nga ang naramdaman niya nang makakita siya ng tumpok-tumpok ng masasarap na mga pagkain na puno ng saya ang kanyang puso. Nang sa tumpok ng mga pagkain na ito ay nakakita siya ng kapiraso ng turkey, kaunting mga cake at banana pie, at iba pang mga delikasiya na ni minsan sa buhay niya ay hindi niya akalain na matitikman niya. Diyos ko, napakaraming pagkain dito. Pagkamanghang wika ng batang babae. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag dahil sa sayang nararamdaman niya. Halos mapaiyak na nga siya sa sobrang pagpapasalamat. Dahil sa mga pagkakataon na yun, kahit pa hindi siya nakaranas ng sarili niyang pamilya na sumasalubong sa bagong taon, ay pakiramdam niya na sineselebrate niya ito ng mag-isa at punong-puno ng masasarap na pagkain sa kanyang harapan. Ngunit walang ka-idea ang batang babae na meron pa palang nakaplano ang tadhana sa kanya na talaga namang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa patuloy na kasing pagkalikod sa mga basura ng garbage cans ay nakakita siya ng isang bagay na hindi niya naman akalaing makikita niya. Ito ay isang wallet. Isinantabi muna ni Talia ang wallet na ito dahil sa mga pagkakataong ito, ang kanyang gutom ay ang pangunahin niyang prioridad. Hindi siya makapaniwala kung gaano karaming mga pagkain ang sinasayang lamang ng mayayamang mga tao. Habang kinakain niya ang tira-tirang mga pagkain ay nagtataka siya. Bakit ngayon lang ako pumunta dito para maghanap ng pagkain? Grabe, kayang-kaya kong kumain ng mga pagkain na to buong araw. Wika niya sa isipan habang patuloy na nilalaman ang tira-tirang mga pagkain at cake na nakita niya. Ang batang babae kasi nito ay talaga namang may maituturing na napakahirap na buhay. Ayon kasi sa kanyang pagkakatanda, pinanganak at lumaki siya sa kalsada. Wala siyang mga magulang at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Ang alam niya ay kinuha lamang siya ng grupo ng mga taong wala ring tirahan na pinalaki siya at tinuring siya bilang pamilya. Sa paglipas pa nga ng panahon, ang miyembro ng grupo na iyon ay paunti-unti nang nagkawatak-watak na kung saan ay bawat isa sa kanila ay naghahangad na at naghahanap ng mas ligtas na lugar na pwede nilang pagtirhan. Ang proseso na ito na paghahanap ng mas maayos na lokasyon ay tinatawag nilang hunting. Pero ito ay delikado dahil sa paghahunting nila ay maaaring ma-involve sila sa mga komprontasyon ng mga gangs o iba pang mga taong walang tirahan na nauna na sa lugar na gusto nilang pagtirhan. Marami sa miyembro ng mga grupo na ito ay hindi na nga nakabalik pa at ang batang si Talia ay ang nag-iisang bata sa grupo. Kaya naman sobra nila itong pinoprotektahan. Hanggang isang araw, isa nga sa mga kasama nilang pulubi ay bigla na lamang bumalik habang tumatakbo ng mabilis. Siya ay hinahabol ng mga gang na nakaaway niya. At dahil nga sa delikado ang mga gang na humahabol dito, ay mabilis na nagpulasa ng buong grupo na kung saan ay nagtakbuhan sila sa iba't ibang mga direksyon dahil sa takot na baka sila ay maatake. Habang si Talia naman na sinabihang tumakbo at huwag lumingon, ay hindi sinunod ang utos sa kanya ng mga nakatatanda niya. Nanatili siya roon at nasaksihan ang buong pangyayari. Nang makarating nga ang buong gang, ay sinira nila ang lahat ng kanilang makitang gamit. Sinunog din nila ang abandonadong establishmento na nag-iisang lugar na pwedeng tawagin ni Talia bilang kanyang tahanan. Nakita ni Talia kung paanong nagmamadaling tumakbo ang kanyang mga grupo sa iba't ibang mga direksyon, na ang iba ay sa kasamang palad ay hindi nakatakas at hindi nga nakaligtas sa pag-atake ng mga kriminal. Dahil sa pagkatakot at desperasyon, tumakbo na nga ang batang si Talia sa bilis ng kanyang makakaya hanggang sa
Nakita niya na lamang ang kanyang sarili na mag-isa na lamang. At simula nga noon ay nanatili siyang mag-isang nabubuhay sa kalsada sa malaking syudad ng Los Angeles. Isang taon na ang nakararaan simula nang mangyari iyon. At ang posibilidad na makita niya pa ang iba niyang mga kagrupo ay talaga namang mababa na. Kaya naman hindi alam ni Talia kung ano ba ang pakiramdam na magkaroon ng pamilya na pwedeng mag-celebrate ng masasayang okasyon katulad na lamang ng bagong taon ng magkasama. Ngunit kahit na sa kaligitnaan ng kanyang paghihirap, ang grupo ng mga pulubi na kinalakihan niya ay ginagawa din naman ang lahat para kahit papaano ay magkaroon ng simpleng selebrasyon. Kaya naman kahit papaano rin ay hindi ignorante ang batang si Talia sa kung bakit nagse-celebrate ang mga tao tuwing matatapos na ang taon. Kaya naman sa mga pagkakataong ito, habang nakayuko at lumalaman ng napakaraming tira-tirang pagkain, ang pulubi na si Talia ay hindi niya maiwasang isipin kung paanong masasarapan at magugustuhan din sana ito ng mga kagrupo niyang pulubi kung sakaling kasama niya ito sa mga pagkakataong iyon na kumakain ng tira-tira pero masasarap na pagkain ng mga milyonaryong tao. Naaalala niya ang mga kaibigan at pamilyang nabuo niya sa loob ng mahigit isang dekada. Pero ito na rin pala ang pagkakataon na babaguhin ng universe ang kanyang buhay. Matapos niya kasing kumain ng mga tira-tirang pagkain, ay kinuha na ng batang babae ang wallet na nakita niya ilang mga minutong nakakalipas at bumulong sa kanyang sarili. Siguro may pera dito. Pwedeng makatulong sa akin to para mabuhay pa ako ng ilang mga araw. Umaasa siya na makakakita siya dito ng pera kahit sa maliit na halaga lamang para kahit papaano ay sigurado nang hindi siya magugutuman sa mga susunod na araw. Ngunit ang nakita niya sa loob ay isang maliit na bagay na nagdulot para halos manigas siya sa kanyang kinatatayuan. At ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming mga tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Nakakita kasi siya dito ng isang larawan. Larawan ito ng isang lalaki na eleganteng nakabihis ng maganda, kung saan sa tabi ng lalaki ay isa ring napakagandang babae. Nasa unang tingin pa lang ay makikita na asawa niya. Pero ang bagay na talaga namang nagdulot para halos manigas si Talia ay nang makita niya ang kanyang sarili sa loob ng larawan. Nasa gitna siya ng dalawang magkasintahan, nakangiti. Ano? Paano to naging posible? Pagtatakang wika ng batang babae. Hindi niya maintindihan kung paanong mapipicturan siya kasama ang dalawang mayaman na magkasintahan. Ako ba yan? Totoo ba to? Napaluhod ang kawawang bata habang nanginginig-nginig pa ang kanyang mga kamay na pinagmamasdan ng kanyang sarili sa larawan. Paano nangyari ito? Sila ba yung mga magulang ko? Tanong niya muli sa kanyang isipan habang nagtataka. Pero bakit hindi ko sila maalala? Napakaraming mga tanong ang bumubuo na ngayon sa kanyang isipan dahil sa mga pagkakataon na ito, ang kanyang mundo, ang kanyang maliit na mundo ay tuluyan ng gumuho. Samantala, sa kaparehang lugar din na iyon, ilang mga kanto lamang ang layo, isang pamilya nga ang naghahanda na para sa isang selebrasyon sa papalapit na bagong taon. Ito ay ang pamilyang Alastars. Isa silang makapangyarihang pamilya at nagmamay-ari ng pharmaceutical business. Ang pangalan ng kumpanya nila ay Alastar Pharmaceuticals. Ang lalaking si Aurelion Alastar ay isang milyonaryong businessman na ang kanyang kayamanan ay nagmula sa produksyon niya ng iba't ibang mga medisina katulad na lamang ng isang sikat na painkiller na tinatawag na Liana. Ang kanilang pamilya ay binubuo ng ama na si Aurelion, ang kanyang asawa na si Camille at anak na si Zoe. May 12 taong gulang. Nakatira sila sa isang maganda at talaga namang malapelikulang mansyon sa parehong lugar kung saan naghahalungkat ang batang si Talia ng mga basura upang kainin. Naghahanda na sana sila para magkakasamang enjoyin ang pagsapit ng bagong taon. Sobrang hinihintay nila ang selebrasyon na ito dahil ito ang kauna-unahan na magse-celebrate silang tatlo ng magkakasama sa pagsalubong ng bagong taon. At determinado naman ang anak nilang si Zoe na gawin itong espesyal na pagkakataon. Pinlano niya na ang lahat at sa kabila ng kanyang murang edad ay siya na mismo ang nag-organize ng mga dekorasyon sa kanilang bahay. Siya rin ang naghanda at namuno
sa pagluluto ng mga pagkain na ihahain sa kanilang harapan. Sobrang proud ang kanyang mga magulang sa effort na pinapakita ng batang si Zoe sa kanila. Napakagaling mo anak, Zoe. Masayang wika ng kanyang nanay na talaga namang natutuwa sa nakikita niyang dedikasyon ni Zoe. Grabe Zoe hindi ko alam na ganito pala yung gagawin mo. Parang mas nilamangan mo na ako Kahit mama mo, hindi ganito mag-decorate ng bahay natin. Pabirong wika naman ng milyonaryo. Masaya at proud din naman ang batang si Zoe sa kanyang trabaho. Ngunit hindi naman may tatanggi na tila ba ay may kalungkutan na nagtatago sa likod ng masasaya nilang mga ngiti. Isang kalungkutan na nararamdaman lamang nila, lalong-lalo na kapag sumasapit na ang bagong taon. Pero may sapat namang rason para dito. Nagkaroon kasi ng isang trahedya, 12 taon na ang nakararaan. Mami, Daddy, sa tingin niyo po ba magugustuhan niya yung mga dekorasyong ginawa ko? Pati yung mga pagkaing hinanda ko? Biglang wika ni Zoe habang mababakas ang mapait na ekspresyon sa kanyang muka. Mabilis naman siyang nilapitan ng kanyang mga magulang at niyakap siya bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bata. Siyempre naman, magugustuhan niya to kung nandito lang siya. Ate mo siya. Siguradong lahat ng ginawa mo para sa okasyong ito, gustong gusto niya. Sagot naman ng tatay niya na si Aurelio. Pero hindi na nga rin matago ni Aurelio ang sakit na nararamdaman niya. Ang kanyang mga mata ay halos naluluwa na, habang si Camille naman ay sinusubukang pigilan ang mga luwang tutulo na rin sa kanyang muka. Pero huwag tayong malungkot ngayong gabi. Sigurado naman na kung saan man siya naroroon ngayon, masaya siya para sa atin. Gawin natin tong oras natin bilang pamilya. Baka magtampo yun pag nakita niya tayong malungkot. Dagdag ng babaeng si Camille. Kaya naman sama-sama ang tatlo na pumunta sa may lamesa na kung saan ay naroroon ang masasarap na mga handa sa kanilang harapan. Napuno ng musika ang paligid at ang aroma ng masarap na pagkain ay talaga namang bumalot sa kabuuan ng bahay. Tila ba lahat ay perpekto. Ang okasyon na ito ay matagal nilang pinaghandaan dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na isi-celebrate nila ito bilang isang buong pamilya. Dahil ang araw na iyon, nasa kabila ng dapat ay nagsisiyahan ng lahat at nagkakatuwaan, ay kasabay naman ito ang nakalulungkot na memorya. Dahil ito rin ang eksaktong araw, gabi bago magbagong taon, nang nangyari ang trahedya na talaga namang gumimbal sa kanilang lahat. Nang dinala kasi ng magkasintaang si Aurelio at Camille ang kanilang mga babaeng anak sa kani-kanilang mga pamilya para magkakasamang mag-celebrate ng bagong taon, hindi nila inaasahan na may manloloob sa kanilang buong bahay. At ang mas malala pa doon, ang isa sa kanilang mga anak ay nagawang makidnap ng masasamang loob. Ginawa nga ng milyonaryo ang lahat ng kanyang makakaya. Halos ubusin niya na ang kanyang pera para mahanap lamang ang nawawala niyang anak. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa mga sumunod pang taon, naging mahirap at masakit para sa pamilya na i-celebrate ang bagong taon dahil ang bata na pinangalanan nilang Liana ay hindi na nga nila kasama. Sa loob ng ilang taon na paghahanap para sa kanilang anak, ay tila ba naging masakit na torture ito para sa milyonaryong si Aurelio. At kahit gaano kalaking pera ang ininvest niya sa kanyang business, ay wala pa ring makakapalit sa iniwang buta sa puso nang nawawala niyang anak para sa kanya. Habang ang kanyang asawa naman na si Camille ay desperado na rin. At kung minsan ay nagmamakaawa pa ito sa kanyang asawa na hanapin na ang kanyang anak. Sa maraming mga pagkakataon ay nakikita na lamang ng milyonaryo ang kanyang sarili na tinititigan ng maigi ang nag-iisang larawan ng kanyang dalawang anak ng magkasama. Ito ay si Zoe at si Liana. Iniisip niya na kung ano na nga bang ginagawa ng batang ito sa ngayon. Nakasurvive ba ito sa buhay? O baka nasa mas maayos na lugar niya ito sa langit, kasama ang Diyos. Kaya naman, ang pangalan ng painkiller na pinroduce ng kanyang pharmacist ay pinangalanan niyang Liana bilang pagpaparangal sa nawawala niyang anak. Bagamat nagdadala ito ng isang malupit na kabalintunaan dahil walang kahit na anong painkiller ang makakaibsan sa sakit na nararamdaman ng puso ng isang tatay
na nawalan ng isang anak. Ang mga responsable kasi sa panghihimasok at pagkidnap ng kanyang anak ay hindi na nga muli pang na-identified o nahuli. Pero isa lang ang malinaw, na ang krimen na ginawa sa kanilang pamilya ay maaaring mensahe ng kanyang kalaban sa negosyo na sinusubukan na alisin si Aurelio sa pharmaceutical market ng kalaban niyang negosyo. Ngunit nanatiling matatag ang businessman na si Aurelio at hindi siya pumayag na maalis sa kanyang posisyon na nagdulot para mawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ito ay ang kanyang anak. Sa paglipas nga ng mga taon, ang pag-asa na muli pa nilang makikita si Liana ay tuluyan ng nawala. Pero sa ngayon, 12 anyos na si Zoe at alam niya na kailangan ay may magbago na sa kanilang sitwasyon. Sigurado naman kasi siya na ang nawawala niyang kapatid ay hindi gustong magluksa at magdusa ang kanyang pamilya ng panghabang buhay. Kaya naman ay pinilit niya ang kanyang mga magulang at gumawa siya ng isang hapunan bilang pagpaparangal sa nawawala niyang kapatid. Mami, Daddy, sigurado po akong matutuwa si Liana kapag nakita niya po tayong buong pamilya na nag-move on na at hindi na po nalulunod sa kalungkutan. Sigurado naman po ako na ayaw niya po tayong makita ng malungkot, panghabang buhay. At sigurado po ako na gusto niyang makita tayo bilang isang normal na pamilya. Alam naman ng magkasintahan na tama ang kanilang anak. Kaya naman pinayagan nila ito na maghanda at mag-prepare para sa darating na bagong taon. Ang batang si Zoe ay punong-puno ng entusiyasa at nakita niya ang hapunan na ito bilang oportunidad na maparangalan ang memorya o alaala ng kanyang nawawalang ate. Ngunit kahit si Zoe o ni sino man ang naroroon ay hindi inaakala kung paano mag-iiba ang ikot ng kapalaran para sa kanilang buong pamilya noong gabing iyon bago ang bagong taon. Ang tatlong miyembro ng pamilyang Alistair ay maayos na ngang nakaupo sa harap ng mesa. Handa na sila para sa gagawin nilang sama-samang pagkain habang ang tatay na si Aurelio na ngayon ay medyo nalagpasan na ang kanyang emosyon ay nagbahagi ng ilang mga salita ng pagmamahal at pagpapasalamat sa buong pamilya dahil sa wakas nagawa na nilang mag-celebrate bilang isang pamilya na muling magkasama. Sinabi rin ng nanay ni si Camille ang kanyang kasiyahan sa pagse-celebrate ng mahalagang okasyon na ito na ngayon ay hindi na nga sila nakafocus pa sa trahedyang ilang taong bumangungot sa kanila. Zoe anak, napakasaya ko sa presensya mo. Maraming salamat sa effort na ginawa mo para maging napaka-espesyal ng gabing ito. Saad ng babae. Pero nang magsisimula na sila sa kanilang hapunan, ay biglang tumunog ang kanilang doorbell na nagdulot para maabala ang kanilang masayang usapan, habang ang batang si Zoe naman ay nasurpresa. Sino kaya yun? Wala naman akong inimbita na kahit na sino ngayong gabi. Maya-maya pa ay tumayo na si Aurelio at sumagot. Sige na, mauna na kayo. Babalik din ako kagad. Naglakad ang milyonaryong lalaki papunta sa pinto. Maging siya ay naku-curious kung sino nga ba ang kumakatok at nagdo-doorbell sa kanilang bahay sa ganitong 10 oras na ng gabi. At nang buksan niya ang pinto, ay tila pagsakluban siya ng langit at lupa. Nakakita siya ng isang pangyayari na ni minsan ay hindi niya akalaing makikita niyang muli. Ang saglit ng mga minuto na iyon na hindi siya makagalaw ay tila ba panghabang buhay na. Nawala sa kanyang paningin ang lahat ng mga bagay sa paligid habang tinititigan niya ang tao na nasa harapan niya nang biglang matauhan siya nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa na sumisigaw mula sa loob ng kanilang bahay. Mahal! Mahal! Sino yan? Wika ni Camille habang naglalakad patungo sa pinto at maging siya ay nanigas sa gulat dahil sa hindi nila inaasahang bisita. Ito kasi ang batang babae na pinag-uusapan natin kanina, ang pulube na si Talia. Halos naninigas na sa lamig ang bata habang sinusubukan niyang balutan ang kanyang buong katawan ng punit-punit na kumot na nakita niya sa basurahan. Hawak-hawak niya naman sa kanyang kamay ang wallet ng milyonaryo. Inunat niya ang kanyang mga kamay at nagsalita. Magandang gabi po. Kayo po ba si Aurelian Alistair? Nakita ko po kasi itong wallet niyo sa basurahan.
Baka po, aksidente niyo lang po itong nawala. Kaya po naririto po ako para ibalik po ito sa inyo. Hindi pa rin mawala ang gulat ni Aurelio at hindi nga siya makabuo ng mga salita na pwede niyang isagot sa bata. Habang ang kanyang asawa din ay pareha ang gulat na nararamdaman sa kanya. Nagsimulang tumulo ang mga luha ng babae. Punong-puno ito ng emosyon. Nakita kasi ng bata ang address nila sa pamamagitan ng card na nasa loob naman ng wallet ni Aurelio at napagdesisyonan nito na ibalik ang wallet kasama ang lahat ng mga bagay na naroroon sa loob. Mula sa mga cards, pera at lahat-lahat. Wala siyang kinuha. Pero may isang bagay na kailangan niyang maliwanagan habang tila ba nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-asa na ang mag-asawa sa larawan na iyon ay maaaring kanyang magulang. Pero kahit siya ay nalilito rin at hindi niya alam kung paano niya ito tatanungin. At oo nga po pala, gusto ko lang po kasing malaman kung sino po ba yung mga tao dito sa picture? Saad ng nahihiyang bata habang pinapakita ang larawan ng mag-asawa at ng dalawang sanggol na kanyang nakita. At dahil dito ay tuluyan na ngang sumabog ang emosyon na nararamdaman ni Aurelio. Tuluyan na siyang umiyak. Habang ang batang si Talia naman ay hindi lubusang naiintindihan ng sitwasyon. Nang biglang ang batang si Zoe na naghihintay sa dining room at narinig ang buong pangyayari ay mabilis na tumakbo papunta sa pinto. Nag-aalala siya. Daddy, okay lang po ba ang lahat? Pero nang makita niya ang muka ng pulubing babae at ang eksenang nagaganap sa kanilang pinto, nanlaki ang mga mata niya. Hindi na nga siya nagsayang pa ng oras at tumakbo siya ng mabilis kay Talia at mahigpit niya itong niyakap gamit ang kanyang buong lakas at pagmamahal na nararamdaman niya noong mga pagkakataong ito. Buhay ka, ate! Sabi ko na nga ba eh! Sinabi ko na nga ba eh! Wika ng anak ng businessman na si Zoe. At katulad ng kanyang mga magulang ay nagsimula na ring bumuhos ang kanyang mga luha. Matapos nga ang saglitang pagkagulat, napagtanto ng pulubing babae na ang bata na nasa harapan niya na yumayakap sa kanya ay ang kanyang kambal. At doon ay tuluyan niya nang naintindihan ang buong sitwasyon na ang bata pala sa larawan ay hindi siya, kundi si Zoe. Kaya pala hindi niya naaalala na may larawan siya kasama ang mga hindi niya kilalang tao. Nag-iyakan ng magkasintahan na si Aurelio at Camille habang pinagmamasdan nila ang emosyonal na muling pagkikita ng kambal na matagal na walay ng panahon. Imposible, saad ni Talia habang niyakap niya ang kanyang kapatid na ngayon niya lamang nakita buong buhay niya. Hindi ito imposible. Regalo to ng Diyos. Ito ang regalo ng Diyos na matagal ko nang hinihintay. Kapatid ko, aking soulmate. Sagot naman ni Zoe habang mahigpit na niyakap pa rin ang kanyang kapatid palapit sa kanya. Maya-maya pa ay nakiyakap na nga rin ang kanilang mga magulang. Sa wakas ay tuluyan ng gumaan ang loob nila dahil nakita nila ang nawawala nilang anak na hinanap nila sa loob ng 12 taon. Hindi pa rin sila makapaniwala na nahahagkan na nila ito. O Diyos ko, isa itong milagro, saad ni Aurelio habang nakatingin sa langit na napupuno ng kumikinang na mga bituin at habang naluluha-luha ang mga mata. Salamat po Diyos ko. Pagpapasalamat naman ni Camille na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa kung ano ang mga nangyayari. Agad nilang pinapasok si Talia sa loob dahil talaga namang napakarami nilang bagay na dapat pag-usapan. Ngayon ay muli na nga silang nabuo bilang isang pamilya. At para ipaliwanag sa mga bata kung ano talaga ang rason kung bakit nagkahiwalay ang magkambal na ito, ay sinubukan nilang maliwanag na ipaliwanag sa dalawa ang mga sunod-sunod na terribleng kaganapan na nangyari noong mga bata pa lamang ito. Noong mga pagkakataon kasi nito, ang milyonaryong si Aurelio ay talaga namang nasa tugatog ng kanyang tagumpay sa pharmaceutical company na sinimulan niya. Nakapag-develop siya ng isang napakagaling na painkiller na kung saan ay hindi lamang nakilala sa kanilang bansa kundi sa buong mundo. Ngunit katulad ng ibang mga successful na lalaki ay nagkaroon siya ng mga kaaway na kung saan ay laging bukas ang mga mata sa bawat mga kilos niya. Nagpadala nga ang kanyang kalaban sa negosyo
ng masasamang loob ng mga tao para pasukin ang bahay nila, at ang pangunahing rason nito ay para makita ang formula ng painkiller na nabuo ni Aurelio. Ginawa nila ito para sana takutin ng milyonaryo at hit-hitan ito ng milyong-milyong pera kapalit ng formula na kanilang ninakaw. Ngunit hindi nga naging perpekto ang kanilang plano noong gabing iyon. Napagtanto kasi ng mga kriminal na ang formula para sa medisinang hinahanap nila ay hindi nila matatagpuan sa loob ng mansyon. Kaya naman, isa sa mga kriminal ay kinidnap ang isa sa mga bata na anak ni Aurelio bilang collateral at makakuha pa rin sila ng pera dito. Ngunit ang gang leader ay sobrang nagalit dahil sa ginawang ito ng kanyang mga tauhan. Mabilis niyang pinag-utos sa kanyang tauhan na i-dispatcha ang bata. Natatakot kasi siya na baka mahuli siya ng mga pulisya kung sakaling ituloy nila ang plano na kidnap for ransom sa milyonaryo. Kaya naman sa uli ay inabandona nila ang kinidnap nilang bata sa isang madilim na kalsada. At doon nga nakita si Liana ng mga pulubing tao na nagsilbing pamilya niya at kumali nga sa kanya hanggang sa kanyang paglaki. Pinangalanan din nila itong Talia at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para protektahan ng bata. Talaga namang malaking pagdurusa ang naranasan ng pamilyang Alastair dahil sa paghahanap sa nawawala nilang anak. Ngunit ang hindi nila alam na ang isang maliit na pagkakamali palang gagawin ng milyonaryong si Aurelio ay magdudulot para muli niyang makita ang nawawala niyang anak. Isang araw kasi bago ang pagsapit ng bagong taon, dahil nga nakumbinsa ni Zoe ang kanyang mga magulang na mag-celebrate sa araw na iyon ng magkasama, napagdesisyon na nilang tatlo na gumawa ng isang bagay na minsanan lamang nilang gawin. Sama-sama nga silang pumunta sa grocery store para bumili ng mga kakailanganin nilang sangkap at putahe sa darating na pagsalubong ng bagong taon. Matapos nga nilang mabili ang lahat ng kinikailangang ingredients ay bumalik na sila sa kanilang bahay. Samantala, si Aurelio, dahil naaalala niya ang simpleng buhay niya noon at kung paano siya nagsimula, napagdesisyonan niya na i-dismiss ang kanyang mga empleyado sa gabing iyon para makapag-celebrate din ito kasama ang kanilang mga pamilya. Siya na nga rin ang nagtapon ng basura sa labas ng kanilang bahay. Ngunit habang tinatapon niya ang mga tira-tirang mga pagkain at dumi sa garbage can sa tapat ng bahay nila, ay hindi niya napansin na nahulog niya pala ang kanyang wallet doon. At hindi niya alam na sa kaparehang gabi rin na iyon, ang kanyang maliit na pagkakamali ay magdudulot ng isang milagro na tila ba ay inorganisa ng universe para sa kanila upang magkaroon sila ng panibagong pagsisimula. Ang muling pagkikita nga ng batang babae na si Talia kasama ang kanyang totoong pamilya ay napuno ng saya na hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay sa mundo. Muli ay pinangalanan siya bilang Talia Liana Alastair at sa wakas, naramdaman niya na ang pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Pero hindi doon natatapos ang magagandang pagbabago sa kanilang buhay. Sa tulong kasi ng kanyang tatay ay sobrang nasiyahan ang milyonaryo sa mga pulubing nagpalaki sa kanyang anak na puno ng pagkalinga at pagmamahal. Kaya naman sa pangunguna ng batang si Talia ay gumawa sila ng organisasyon para tumulong sa mga pulubi at mga taong walang bahay upang magkaroon sila ng panibagong pagkakataon muli sa buhay. Naging sobrang matagumpay nga ang proyektong kanilang simulan na nagdulot ito para magbago ang buhay ng napakaraming mga tao. Nagawa nga rin makita ni Talia ang nawawala niyang mga dating kaibigan at miyembro ng kanilang grupo. At ngayon na may pera na siya, ay tinulungan niya ito na makapagbagong buhay at magsimulang muli. Kaya para sa iyo, naniniwala ka ba na may mga ganitong himala talaga sa totoong mundo? I-comment mo naman yan sa baba. Huwag mo na rin kalimutang mag-iwan ng like at subscribe para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga kwento sa susunod pang mga araw.